Hey guys, kumusta? Welcome to my vlog. It's been a while nung last na nag-vlog ako. And for today's video, meron kasi akong gustong i-try. And iwawalk ko rin yung dog namin sa park today. Meron akong natanggap na gift kay Sterling last Christmas. Ito yung Insta360 Go Ultra. Gusto kong i-try yung quality niya ng camera na ito for vlogging. I-try naman natin yung camera with the mic. Kasi meron akong biniling mic for this camera. So, yung quality na to, walang mic ngayon ha. So, let's see kung ano yung pinagkaiba ng may mic at wala. Okay. Wait lang. Lagay natin tong mic. Ito palang mic na nabili ko. Ito yung brand Boya. Nagamit ko na kasi to sa Pinas and super liit lang ng linalagay sa cam. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Receiver? Transmitter? Pero ito yung pinaka-mic niya and ito yung linalagay sa cam. Super lit lang niya compare dun sa nagsa-search kasi ako. Yung DJI super laki nung transmitter or what do you call this receiver. Pero ito super liit lang niya. So ngayon ilalagay ko siya and compare natin siya kung may pinagkaiba ba, kung gaganda ba yung quality ng audio. Okay, lagay ko lang siya. Wait. So, ayan na ilagay ko na yung mic. Maganda ba yung quality or mas maganda yung kanina? So, tuloy na tayo sa pagla-live update while vlogging. On na natin tong car. And hindi ko alam kung iharap ko ba yung cam dito or okay na tong view na to for now. Para naman makapagchikahan tayo. Okay, iti-turn on ko yung noise cancellation para hindi marinig yung noise ng car. I'm not sure kung naririnig nyo pa yung tunog ng car kasi tinurn on ko yung noise cancellation. Live update tayo guys while driving papunta ng park. Malapit lang naman yung park dito sa amin. So, dumating ako dito ng March 4. So, March 4, yung plan ko lang talaga is vacation until July 27. Pero ayun na nga, nag-propose bigla si Sterling sa akin ng April 30. And then tuloy-tuloy na siya. Kinasal kami ng June 14. Nasa process kami ngayon ng adjustment of status, yes. Kasi pumasok ako dito ng naka-tourist visa. Hindi ako nag-K1 visa. Tourist visa akong pumasok. So, iba yung process ko. Medyo matagal yung process and medyo mabusisi siya. Maraming documents na kailangan. Nag-hire kami ng lawyer. Sobrang mahal ng processing. So, hopefully maging okay na siya para makapag-work na ako. Kasi as of now, hindi pa ako nag-work. As of now, sa bahay lang ako ngayon. Hindi pa ako pwedeng mag-work. And dito pala kami sa Washington State na nakatira. And now, winter na. Sobrang lamig guys. Yesterday yata yun, yes. Yesterday galing kami sa isang dog park. Trinay ko rin gamitin tong vlogging camera. Kaso mali yung settings na ipindot ko. So habang nag-e-edit ako, hindi ako na-satisfy sa mga footage. Kaya sabi ko, other day na lang ako magbablog. Kasi ang pangit nung quality. Nung kasing pinapanood ko yung mga ibang video ng mga vlogger. Ang ganda ng mga vlog nila, yung quality. And then nung ako na yung nag-vlog, ayun, ang tsaka. So I decided na vlog na lang next time para mas maganda yung quality. So hindi na ako gumagamit ng map ngayon. Memorize ko na to kasi dito namin pinapasyal yung puppy namin. And ayun yung awkward pa dito guys sa Amerika. Parang lahat nag-hi, nag-hello. Hindi ako sanay. Tapos mahilig silang mag-small talk. Kunwari nasa park ka. Mahilig silang hi, how are you? How was your day? Parang ganun yung eksena. Kasi sa Pinas hindi naman tayo ganun. Kung hindi mo kakilala, hindi ka naman mag-hello, hindi ka mag-hi. Ganun yung atake. So, yes, nandito na tayo sa park agad. Malapit lang kasi to sa amin.
perfect siyang pang walk sa dog or kung gusto mo lang mag-exercise. Though malamig ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano ka-foggy ngayon. Okay, nandito tayo sa Wonderwood Park. I'll show you later yung signage. Hopefully walang masyadong mga dogs kasi kapag maraming mga dogs, hindi ko pa kasi na-train tong puppy namin sa makipag-interact sa other dogs. But hopefully next time, meron kasing niregalo sa amin na puppy training yung mga friends namin. So gagamitin ko siya. Pupunta yung trainer sa bahay. And then tutulungan niya kami mag-train ng puppy. So ililipat ko tong camera, yung pinaka-head ng camera dito. Meron kasi siyang parang quintas. And then this camera will turn to like a body camera. So para habang naglalakad kami, makita nyo yung park. So ayan guys, natanggal ko na yung tawag dito. Come Ernie. Natanggal ko na yung camera head sa pinaka-body. While nakatanggal yung camera head sa body niya, hindi gumagana yung mic. So let's see kung ano yung quality ng audio. As you can see, excited po yung aming puppy. And eto yung park. Ganito yung itsura niya. Medyo foggy nung oras na ba. And check natin yung weather today. So it's 2:44 ng hapon. Check natin yung weather. So yung weather is 6. Di ko alam degrees, but anong degrees to? Celsius or Fahrenheit? Basta 6 siya and malamig siya. Alam ko last night umabot siya ng -2. And yeah, let's walk. Ito pala yung pangalan ng park. Wonderwood Park. And yung kagandahan dito guys, yung poop kasi ng dog, yung tae ng dog, dapat linalagay sa plastic. Nagpo-provide sila ng ganon. So yeah, lakad lang tayo. Di ko alam kung ano yung magiging quality ng video. Kung maalog ba siya or meron tong stabilizer. Actually, meron akong DJI Osmo Pocket. Mas gusto ko tong camera na to kasi pwede mo lang siya ibulsa. Hindi ka masyadong nag-worry kung masisira ba siya or what, kasi yung sensitive kasi yung head nung DJI Osmo Pocket. Pero eto, carry pa naman siya. Babalik muna ako ng kotse kasi ang lamig, hindi ko kaya yung lamig. Hindi pa kami nakakalayo ng kotse. Pabalik na ako ng kotse. Malamig kasi siya. I thought kaya ko siyang tiisin. Pero hindi pala. Balik muna ako sa car and mag-gloves ako kasi medyo malamig talaga siya. Okay, papasyal ko na lang kayo dito sa park. So, on this side guys, meron silang parang pwede kang mag-baseball, ganon. Medyo hirap pa ako dito guys sa US. And hindi rin ako maintindihan minsan ng mga friend ni Sterling. Kasi yung ginagamit kong accent is Filipino accent, Filipino English accent. And kailangan talaga guys pag nandito ka na sa US is matuto kang mag-English na may accent. Kasi hindi ka nila maintindihan kapag ginamit mo yung tawag dito. Pag ginamit mo yung Filipino accent. Maraming times na may kausap ako sa mga friend ni Sterling na kailangan kong ulitin yung mga bagay na tinatanong nila sa akin or yung mga sinasabi ko kasi hindi nila maintindihan. Ganito yung mga rules dito sa Amerika. Bawal ipasyal lang dog nang hindi nakatali, and kapag nagpoop kailangan mo siyang kunin and itapon. Ayun. And yung mga kagandahan dito guys sa mga park dito sa Amerika, meron silang malinis na toilet, merong mga playground, and araw-araw tong nililinisan guys. Para siyang winawalis yung walkway. Unlike sa Philippines,
Bakit hindi sila gumawa ng mga park ng ganito para sa mga tao? And yeah, ang ganda dito guys sa lugar namin. Yung nagustuhan ko dito kasi parang buong taon is green siya. Maraming mga puno. Maganda rin dito maglakad ng summer or spring. Sobrang lush talaga ng mga puno dito. As in, mas makapal pa dito sa ngayon. As of now, parang mga pine trees lang tong makakapal ngayon. Merong dun, playground. And may basketball court. And then dito naman guys, parang siyang tennis court. Meron kasi isang sports dito, wait nga lang. Pickleball. Yes, ito yung nila. Anong tawag dito? Court. So, ayan guys, hindi ako makapag-vlog ng maayos. Kakainis tong aso na to. Hindi ko siya hindi ko mahawakan yung camera. Hindi ako makapagkwento ng maayos kasi hinihila niya ako. So, siguro babalik na lang ko ng bahay. Naiwak ko na rin naman siya ng isang ikot. Ang tigas ng manubela. Okay guys, hindi ko alam po anong nangyayari dito sa car pero hindi ko siya ma-reverse. Let's see. Ayun, okay na siya. Hindi pa ako masyadong sanay mag-drive dito sa US guys and inaaral ko pa tong kotse namin. Bago lang din kasi tong car na to. So yeah, uwi na tayo. And kanina nagkukwento nga pala ako kung paano ko nakakuha ng driver's license. Hindi din ako natapos sa aking kwento. So yung kwento pala guys is paano ba ako nakakuha ng driver's license? Kada state iba-iba yung pagkuha ng driver's license. Etong sasabihin ko ay based lang sa aking experience dito sa Washington State. So dito ako nag-take ng driver's license. And bago ka makakuha ng lisensya dito guys is magte-take ka muna ng knowledge exam. So nag-take ako ng knowledge exam, buti na lang isang take lang. Meron kasi akong natanungan na Pilipina dito. Halos naka 10 times daw siya nag-take ng knowledge exam. And then after taking knowledge exam, tawag dito, yung susunod yung road test. Sa road test naman guys, nakadalawang beses ako pero meron akong reason bakit ako nag-fail sa first take. So yung first take ko is nag-fail ako dahil dito sa puppy namin. Nagka-diarrhea siya that night kasi after Thanksgiving, meron kaming mga leftover food. And pinakain ko siya ng food, ng leftover. Tapos nagka-diarrhea siya. The whole night gising ako kasi nag-worry ako baka tumae siya sa bahay. Meron kami mga carpet. Mahirap linisin yung carpet ng may poop ng dog. So, ayun. The whole night gising and then in the morning, kailangan ko nang mag-take ng exam. $50, $60 yata yung binayad ko. Ayaw ko namang i-skip yung pagte-test, pagro-road test. Kasi sayang yung binayad. So, nag-take na lang din ako. Wala akong tulog. And then, super puyat. Kabado. Bago pa ako lumabas nung driving area kung saan ako magte-test, tinamaan ko na yung curve. So, dun pa lang alam ko na nababagsak na ako. And then, yun na nga, bumagsak nga ako. Yung passing score kasi guys, parang 100. Dapat maka 80 ka at least para pumasa. And then nag-rebook ulit ako, nagpa-appointment ulit ako ng road test. Nag-road test ulit ako and then yun, luckily pumasa na ako kasi kumpleto na yung tulog. And mabilis lang yung naging road test ko, parang wala mong 20 minutes natapos ako. And paano ba yun? Gagawa ka ng parallel parking, magpa-park ka sa hill, iaatras mo yung kotse sa may curve, and then paano ba yun? Naka 86 points ako, buti na lang. And then ayun na, nakapasa na ako and then pumunta lang ako ng DMV, nagpa-take ulit ng photo. And naghihintay na lang ako ng mail. Kasi i-mail daw nila yung driver's license. Malapit na tayo dito sa bahay. And dito sa bahay, papakita ko sa inyo yung mga
accessories na binili ko for this camera. Kasi wala siyang kasamang mga accessories. Si Sterling, yung binigay niya lang sa akin, yung mismong camera and ilang mga accessories. Hindi siya yung creator package, ganun. So, kailangan kong bilhin yung mga ibang attachment. So, ayan guys, nakauwi na ako sa bahay and i-share ko sa inyo yung mga accessories na binili ko for this camera na Insta360 Go Ultra. So, yung kasama sa pinaka-camera na binili ni Sterling, eto siya guys, yung nilalagay dito para siyang magiging body camera. And this one, pwede mo siyang i-twist para siya maging flat and then para maging ganito. Para mailagay mo siya ng nakayoko and nakataas. And then, etong isa, maganda to guys. Pwede mo siyang i-clip kahit saan. And pwede din dito sa hat. Habang naglalakad ka. Para siyang magandang POV if you're doing like, bibili ka ng coffee, grocery, or food. Maganda tong gamitin. And, eto naman guys, in-order ko na to sa Amazon. Etong lalagyanan niya. Para kapag nagte-travel, isang bag na lang yung dadalhin. Actually, hindi siya parang bag. Ano siya? Plastic na merong mga foam. Para hindi mag-alog-alog yung mga gamit. And then, yung mic nga guys, para magkaroon siya ng noise cancellation kineme. From Boya to. Lahat to guys, halos in-order ko lang sa Amazon. Etong Boya kasi gamit ko na to sa Pinas, kaya trusted ko na to. And sobrang lit lang ng mic. Then ano pa ba? Eto kasi guys, etong tripod na to, para siya dun sa GoPro namin. Then, bumili na lang ako ng ganito. So, pinalitan ko yung para sa GoPro nito. Ito kasi guys, magnet siya. And nakiklip yung camera. And what else? Halos yun lang guys. Bago lang tong camera na to. Tinatry ko pa siya. And gagamitin ko siya sa mga next vlog. And for now guys, ito muna yung vlog natin. Maybe tomorrow magpapagupit ako and isasama ko kayo at ipapasyal kung saan ako nagpapagupit. Hey guys, good morning. So as promised, isasama ko kayo today sa lakad ko. Magpapa-haircut ako today and sobrang lamig guys. Look, yung windshield may yellow pa siya. So naghihintay ako na matunaw siya bago ako mag-drive. Ang lamig. Grabe. So pagkita ko pala sa inyo yung gusto kong ipa-haircut. So medyo tumataas na kasi yung aking hairline. Ganito yung ipapagupit ko. So on the side, ganyan siya. And then magpapa-bangs ako. Hindi ko alam kung bagay ko ba to or ano. Ito kasi dito ko, tumataas na siya. So I was thinking na mag-bangs na ako. So let's go guys, alis na tayo. Lagay ko lang yung phone ko here. Since memorize ko naman din yung daan, hindi na ako magmamap. Focus na lang ako sa daan. Hindi rin ako magmi-music. I don't know kung maririnig nyo yung car. Hindi ko kasi nilagay yung mic. Wait lang, lagay natin yung mic. So ayan guys, nailagay ko na yung mic. And tinurn on ko din yung noise cancellation. Ano na rin to, parang review na rin siya ng Boya microphone. Na-try ko na tong Boya microphone sa Pinas, maganda talaga siya. Pero bumili ako ng bagong mic para dito sa US. Meron kasi ako nito sa Pinas. Hindi ko siya nadala dito. Ay, shit. So yeah, drive na tayo. Hindi ko na iaharap yung camera sa daan guys. I'm driving, ayaw ko na mag-stop. Dahil hindi pa tayo sanay mag-drive dito. So laban. Nakikita nyo naman yung view on the side. Yan na muna for now. And yes, dito ako dumadaan ngayon sa may neighborhood. Kasi hindi pa ako sanay dun sa main road. Ang hirap mag-cross sa daan. Sobrang bilis ng mga sasakyan dun sa amin. Halos paggabi doon, para sila nagre-racing. Naririnig mo hanggang loob ng bahay. And dito naman is New Year na guys. Happy New Year everyone. Dito kasi
Walang masyadong kaganapan, walang masyadong ingay. I mean, ano pala, New Year's Eve pa lang. So later pa yung mga fireworks and everything. Pero hindi naman masyadong ganun ka festive yung mga ganito dito guys. Yung Christmas or yung New Year. Kahit kaming dalawa ni Sterling hindi kami magse-celebrate. Halos sabay lang kami, parang normal day lang. Hopefully next year babaguhin ko yung ganung sistema. Maghahanda ako kahit konti lang, ganun, magluluto ako. Kasi kami lang dalawa sa bahay. Nung Christmas, galing lang kami sa friend niya na isa. Christmas Eve, pero nag-brunch kami. And then, ano pa ba? Then the Christmas Day, nagpunta lang kami dun sa brother niya. Kasama yung mom niya. Ganun lang yung Christmas dito. Parang pangalawang Christmas ko na dito sa US. Ganun lang yung sistema dito. Hindi masyadong ganun ka-busy ba. Unlike sa Pinas yung maingay, excited yung lahat. Pero yung dito, ano lang, chill lang sila. Si Sterling mag-work siya. Akala ko sasama siya sa akin. Nasa bahay pa siya. Usually nauna siyang umaalis. Pero sabi niya sobrang lamig. Maya-maya na daw siya aalis. So eto, papasok na ako ng main road. Ito yung mga kinakatakot ko dito guys pag papasok ka na ng main road. Kasi mabibilis yung mga sasakyan dito. And later pala guys, nagka-crave kasi ako ng balut. Ito try kong i-check yung maliit na Asian store dito sa amin. Kung merong balut. Last time kasi naglakad lang ako papunta doon. Meron silang mga lumpia, ganun. Mga delata na Pilipino. Hopefully meron silang balut kasi ilang linggo na ako nagki-crave ng balut. The last time na may nakita akong balut, ano siya guys, parang malaking Asian store kaso 30 minutes away and hindi pa ako nagda-drive ng highway. Dito lang muna ako sa aming area. Magpapakasanay muna ako dito bago ako mag-drive ng main road. And yung mga nakilala kong mga friendship ko dito sa US, 30 minutes away sila sa akin, 30-40 minutes away. So yeah, aral muna ako and then pwede na ako pumasyal sa kanila next time. Nandito na ako sa my barber shop and nilagay ko lang tong camera sa aking chest. Wait lang, nasa na yung aking car key? Iwanan ko na lang yung bag. So eto siya guys. Malapit lang to ng Costco. Hopefully nagre-record to. Okay guys, I don't know if manonotice nila tong camera. Pero laban, pa-haircut tayo. Hello. Haircut. I know you. Yeah. Can I get a haircut like that? And then front like that. Like that. Sure, yeah. How much cutting top? Can you do same like that? I know I can do that, but how much cutting top here? Because the picture hard to tell the length. I want like that short. Alright. Yes. I'll figure it out. Thank you. Ito yung finished product ng aking gupit. I don't know if nakuha niya ba yung gupit na gusto ko. Bakit ganyan yung itsura niya. Siguro kapag ginistylan ko to, magiging ganun siya. Pero parang parang hindi ko nagustuhan. Wait lang, parang mukha akong itlog. Diba kapag na-stylan to. Pag uwi ng bahay, i-style ko siya. Baka pwede ba to? Pero okay naman siya. Nakuha naman niya yung side. Hindi lang ako sure sa sa bangs part. Bakit ganyan? Yeah, punta tayo ng Asian grocery. Wait, paano ba yung papunta doon? Kung galing ako dito, yeah, magsa-straight lang ako. Ano kasing tawag doon? Korean store ba yun? Ito yung mga kinakatakot ko talaga. Yung paglabas ng highway, yung mabibilis na sasakyan. Okay. Muntik ko pang makalimutan yung wallet ko kanina.
Buti na lang ni-remind niya ako na, hey, sabi niya ganun sa akin, Happy New Year, you almost forgot your wallet, sabi niya sa akin. Binigyan ko na lang siya ng $5 na tip. Dito kasi guys, parang every service nagbibigay ka ng tip. Guys, hindi ko alam kung nalagpasan ko na yung market. Hindi ko kasi nakita yung signage. I don't know if dun nga ba siya or lumipat yung store na yon. Wait lang, focus lang ako muna sa daan. Wait, nasaan na yun? Sabi on the map, left side siya. Pero wala naman ako nakita. Wait lang, dito ba yun? Galing na kami doon before. So hindi ko siya makita. Nasaan na yun? So parang nalagpasan ko yung Asian grocery guys. Pupunta na lang ako dun sa isang grocery. Sabi kasi sa map nasa left side pero wala siya. Nanggaling na ako dun before once. Pero hindi ko siya nakita. Ayaw ko na mag-stop. So punta na lang ako dun sa isa na malapit sa bahay din. Nakarating na ako dito sa isang Asian grocery. Hindi ako nakapunta dun sa isa. Eto guys, Filipino grocery talaga siya. So let's go. Nandito ba yung wallet ko? Yep. Labas na tayo. Ayun yung pangalan niya, Asian Fusion. So, ayan, meron silang mga Filipino food. And kukuha ako ng mga snacks. Ay po, yes. Naghahanap ako ng balut. Do you have balut? Wala na today. Pero Hindi pa merong... kami- yeah, we sell it here din pero hindi pa kasi nagdi-deliver kaya wala. Okay. Yeah. Pero saan ba meron? Galing ako dun sa isang parang Korean mart siya. Oh, Wala rin. din sila. Yeah, wala kasi. Yeah, lately wala kasi silang dinideliver kaya ano. Kaya ako napadpad dito. Naghahanap ako ng balut. Sige lang. Yeah. Okay. Okay na po ba ate? Thank you. Opo, meron po kami. So ayun guys, mission fail tayo. Walang balut. Pero nagtitinda daw sila. Hindi lang siya available today. Next time. And successful na naman po yung ating mission. Dahil wala silang balut. Pero nagbebenta daw sila ng balut. Hindi lang siya available today. So next time try ulit natin dito. Pero for now, uwi muna ako ng bahay. Uwi na tayo ng house. Malapit na lang din naman na ako sa bahay. And yeah, I hope na enjoy nyo yung ganitong vlog. And kung meron kayong mga suggestion, kung meron kayong mga gustong i-recommend na vlog na pwede kong gawin, comment nyo lang dyan guys para ma-motivate naman akong mag-vlog or paki-like na rin tong video na to. And hopefully makapag-vlog ako once a week, twice a week, ganun. Itatry natin siya. As of now kasi guys, wala pa akong work, wala pa tayong masyadong ganap. Yung mga ganap ko lang is yung mga ganito, magpapa-haircut, mag-grocery. Pero itry ko siya na i-vlog para ma-share ko yung life ko sa inyo dito. Bongga din naman kasi dito guys kapag makikita nyo yung life na meron dito. Ganon din kasi ako before nung nasa Pinas ako. Very curious ako sa mga ginagawa ng mga ibang tao na nasa ibang bansa. So yeah guys, see you guys on my next vlog. Bye bye!